tayo sa farm ni Leo Zambrano. Tinatawag nilang integrated farm. Pwede ba nating ma-tour itong farm mo, sir, kung paano mo ito na buo? O gaano ba siya katagal? At ano ang mga tanim dito? Pwede sir, okay, ato mag-tour tayo dito para makita din nila, makita din natin kung ano ang mga tanim dito sa loob ng farm ko. Yan, sir. Ito ang tinatawag na robusta, variety ng robusta. Dinugtungan ko ng katimor para makita natin kung ano ang kaibahan at makita din nila nga unique talaga, kasi kapag ito'y namunga din ang robusta, dalawang klase, isang puno. Mga ilang taon na kaya yan? Bago lang ito. Bago lang. Ito na, Kaya pa nakabalot yan? Oo, kaya nakabalot lang. Oo. So, ang robusta, dinugtungan ng katimor para maging unique din tingnan. At saka kung sino ang gustong magpaturo about sa pagdugtong, willing naman ako magturo. Okay. So para po sa ating mga viewers, kung sino man dyan ang gustong magpaturo na, ayan, katulad nyan, robusta, dinugtungan ng gamot ng kanser. Gulay na, herbal pa. Tsaka dito sa likuran ko, mayroon ding mga kwan dito, tanglad. Lemongrass. O lemongrass. Tsaka mayroong mga kopi dito. Yung mga bagong tanim ito ng kopi. Almost 3 years pa ito. Meron, nagbigay na siya ng bunga. Tsaka mayroon din alugbati dito, sibujing. Tsaka mayroon din ditong dragon fruit. Para yung dragon fruit is herbal. Saan naman yung sinasabi mong dragon fruit, sir? Pwede nating puntahan yun? Pwede. Ang tinatawag nila dito sibujing. Number 1 ito nga herbal. Tambal ng kwan ito ng mga yung mga sakit. Gamot din siya. O gamot ng mga sakit tulad ng high blood, pwede ito. Kasi Bisaya ito na kwan, yung tinatawag sibujing. Maraming naghanap nito ngayon. Hindi saan-saan lang ito makita. Dito lang sa farm ko ito at sa ibang mga karating na. Sir, bakit may gulong yan? Bagong establish ko nga dragon fruits. Yung dragon fruits kasi mabuti din dahil herbal din ito, gamot at saka prutas din. At saka maganda din ang kikitain natin dito kasi medyo maarang-arang yung mataas-taas yung kuan niya, presyo. Sa dragon fruits kapag ma-harvest na. Bago pa lang ito. Saka mayroon ng mga similya dito, seeds, seedlings ng dragon fruits doon. Okay yan, ready to kuan yan. So ito yung mga seedlings mo dito? Seedlings ng dragon fruits. So magkano naman yan kung sakali ay may bibili? Mura lang yan. Yung sariwang-sariwa na dahon. Ito ang kuan sir, yung tinatawag na malunggay. O malunggay, kuan ito. Gamot din ito ng uri-uring klase-klaseng mga sakit. Gawas na ito ay gulay, tambal pa rin. So maganda din. Gamot din siya. Gamot. Kaya nagtanim ako ng malunggay para nga. Ano nga yung scientific name niyan? Moringa? Parang yun, moringa. Yun ang moringa. Nagtanim lang ko para gulay at saka gamot din sa aking mga karamdaman. Yan, sir. Ito yung tinatawag nga sa amin dito is asunting. Pero sa scientific name niya dyan ay alkapulo. Ito ay maganda rin sa gamot din ito. Panglunas ng mga kati-kati sa mga katawan. Ito ang ginagamit na herbal sa yung mga iba naghahanap nito. Alkapulko. Yun tinatawag na alkapulko. Maraming nagkuhan ito, naghahanap din para i-ingredient ito sa ginagawa nilang herbal. May kakaiba namang ipapakita si Sir Leo.
Hindi lang po doon tayo sa mga punong kahoy at kape, mga saging, at saka sa baboyan. May kakaiba pa pala siyang tinatago sa kanyang farm. Panuorin natin kung saan si Sir Leo nagpunta at sundan natin. Babayan. Kung nakita ninyo dito, ito ang mga bulaklakan namin ito. Kaya sinabi ko namin kasi sa amin dalawa ng asawa ko. Pero ang nag-maintain nito yung asawa ko talaga. So, itong bulaklak, kasi ang bulaklak talaga mga kaibigan, additional income pala ito. Kay nung nakaraang buwan, mayroong mga buyer pumunta dito, taga Butuan, yung malaki-laki na pinakyaw lahat yun. Ang price nun, pagbili nila is 500 per pot. Yun, malaki-laki na 500 per pot. So, at saka dito, merong gusto, ito ang tinatawag ng mga, yung cactus. Kung mayroong buyer na gusto ng cactus dito. At saka dito naman, yung mga bulaklak sa kabila, ito yung tinatawag na yung mga dahon-dahon. Katulad ng itong tinatawag na Orlando. Dito, Orlando green. Dito. At saka yung cardinal, red cardinal doon. Saka mayroon pa ibang marami pa dito, mayroong fern. At saka dito. At hindi lang ito, meron din ako dito, kung nakita niyo diyan, is nursery ko yan diyan. Nursery ko sa iba't ibang klase ng mga round timbers. Fruit trees at round timber. Meron diyang yung tinatawag nga palkata tree. Meron din diyang fruit trees durian. At saka giant African na kahoy, malaki yon, pang kuan yun, pang beach. Saka meron din ditong katimor. Meron din kung ditong rooted cuttings nga ready to sell. Pwede na. Mga musisi. Na dito, kahit konti lang itong nursery ko, at least kuan din yung bibigay din na income. At saka ito yung nilalagyan ng bulaklak. Ang totoo mga kaibigan, linagyan ko ito ng bulaklak kasi wala pang harvest ng kape. Pag harvest na ng kape, kukunin ko itong bulaklak, lilipat ko sa kabila kasi gamit ito ang tinatawag na all-weather dryer sa kape. Dito binibilad yung kape ko. Hindi kung saan-saan lang, dito ko binibilad. All-weather dryer. Yung mga pinitas nga hinog, saka yellow, pink, dito ilalagay. Ibibilad talaga dito. So, safety ang kape. So anong tawag doon sa kape na yon pag naibilad dito, sir? Yun yung halimbawa yung Robusta. Dito yung Premium coffee? Yes. Premium coffee. Yun na tinatawag na Nescafe Classic yung kung ano yun. Ayun. Kasi quality talaga ang pag-harvest. Yung hinog talaga yung kinukuha at saka pink. Yung yellow, yun lang kukunin doon. Yung green, hindi, bawal yun kasi hindi pa talaga kuan. Dito binibilad para walang kontaminasyon. Kasi kung sa lupa, kahit na lagyan mo ng pandong trapal, makakontaminate din yun ng kuan. Mga iba't ibang mga mikrobyo. Kaya dito ang all-weather dryer. Kasi temporary lang ito, linagay ko kasi wala pang harvest. Pagdating ng Disyembre, harvest na ako. Lilipat ko ito. All-weather dryer ito. Nabahay na yan. Ito sir, ito ang tinatawag na pathology building ko. Kahit gano'n lang kaliit ito, dito ko kasi break yung mga seedlings ng katulad nito, mga seedlings nito ngayon, yung tinatawag mga silikot. Yung silikot, mahal yung silikot. Nahanap na ngayon ng mga natin. So, ganito ang pagkuhan ko, dito ko siya iniprek yung mga seedlings ko na silikot. Dito, siguro sunod araw itatanim ko na ito doon sa plastic mulch para nga makaposter kasi medyo malaki-laki na siya. Ito ang kibali nursery ko dito sa mga gulay. So ano naman yung mga may sako-sako sa ilalim? Ito, para ready ito sa mixing ng ginagawa na bagong gagawin ngayon ako. Dito nga yung tinatawag na organic. Organic. Organic, yung coffee pulps, yung tahop ng kape, at saka haluan ng isang sakong iti, yung maging organic, yung lagyan ng EM1 para mamatay yung mga doon, yung mga mikrobyo.
Saka madali lang din. After 3 weeks, pwede na gamitin. So anong tanim to, sir? Ito sir, yung tinatawag na bell pepper. Atsal ito sa tawag dito sa amin. Ito ang isa ding kabuhayan ko para kumikita din. Para bawat linggo may kikitain din ako. Kasi lingguhan ang harvest nito. Atsal. Yun. Katulad ngayon nga ang atsal hindi naman gaano kamahal pero at least nga lingguhan ang kikitain ko kasi bawat linggo ay mag-harvest. Additional income din. Additional income din. Kapdagang income. Tanim to, sir? Kasi sir, yung tinatawag nga kamuting kahoy. Ito ang kamuting kahoy na ito ay maraming Kasaba. Ito yung kasaba, di ba? Yun, kasaba sa English. Oo. Pero sa atin dito ay Bingala dito at sa Tagalog is kamuting kahoy. Maganda din ito kasi kikitain din ito ng pera kasi yung ibibenta ito. Ganda din ang ano mo kasi Sipin At mo, saka, meron pa rin gabitsina, di ba, na intercrop at saka may kasaba. Ito, kung tingnan niyo ito mga kaibigan, kape ito at saka sa black mayroong bingala, kasaba, meron ding nakahanay nga lutyad ito, taro, yung tinatawag na taro. Kasi ito, yung tinatawag na kope with taro, lutya. Ganito ang kanya. Ito sir, ito yung tinatawag na string beans. Sitaw. Karagdagan itong kikitain din natin kasi dito ko tinanim ito sa plastic mulch. Ganito ang kanya. Bawat linggo din ang harbisan nito sa gulay. So ito lang ang kahit konti at least nga meron talagang bawat linggo meron talagang kikitain. Sa may nasagi ako sa paningin ko na ano ba yung ano na yan, bulaklak na yan. Ano bang purpose dito sa farm mo? Ito sir, ito nga bulaklak. Kung tingnan natin, bulaklak talaga. Pero sinadya ko ito ilagay dito, tinanim dito kasi kuwan din ito pang patay din ito ng mga insekto. Kasi yung mga insekto, pagka makaamoy insect repellent din siya. Insect repellent, pagka makaamoy dito, kuwan din, alis sila dito. Ito ang tinatawag na marigold flower. Kasi pag kinakuan mo ito medyo masangsang ang amoy. Takot yung insekto. Takot yung insekto. Namang tanim yan, sir? Yan ba ay atsal o siling ano yan? Ito sir, hindi, kung tingnan natin parang atsal pero hindi ito atsal. Ito ay yung tinatawag na red hot, siling anghang. Siling maanghang. Yung siling na maanghang. Ito, hanggang doon, isang plastic mulch ito, sinadya ko talaga itanim dito kasi maliban nga gamit talaga ito sa pang-araw-araw nga kagamitan, mahal din ito. Kailangan talaga ito sa market. Kasi katumbas nito siling labuyo. Yung maanghang talaga. Ito. So, ma-encourage mo ba yung mga farmers natin na kasi maikumpara natin yung traditional at saka yung sa malts. Saan ba yung pinaka-favorable mo dito, sir? Yung traditional o yung malts ang maganda? Ito ang sa malts. Kung hindi tayo magamit ng malts, yung traditional lang, palagi tayong nagwi-weeding ba? Tayo. Halos bawat linggo mag-weeding tayo kasi malakas ang mga damo. Pero kung magamit tayo ng plastic mulch, may kaibahan talaga. Totoo, ang plastic mulch binibili natin pero hindi naman gaano kamahal, mura lang. Pero once nga mataniman mo na ito, aabot ito ng 3 taon. Hindi na ka mag-weeding, wala nang weeding dito. Paano mag-apply ng fertilizer na nakatapal naman siya sa mulch? Yung tinatawag na fertigation, hinubig ba? Yung watering. Drenching. Yun ang tinatawag. Pwede na yun. Pwede rin ka maglagay na abono dito. Pero ito ay organic o hindi, sir? Ito organic kasi ang ginagamit ko ito ay will grow. Organic din yung will grow. Will grow. Hindi ito ginagamitan ng commercial fertilizer. Pero itong tanim na to, advisable ba siya pwede siyang itanim sa katulad nito, nasa ilalim ito ng kahoy, sa palkataw, ayan no? Okay itong klase nga
na tanim ito, hindi ito masisira sa katulad nito na meron kahoy. Ito ang gusto niya talaga. Ganitong klaseng yung Malamig ang ano niya, malamig ang gusto niya. paligid. Ilang porsyento ba ang kailangan niya na makita siya sa araw? Yung hindi naman gaano nga kwan siya, kanang maraming seeding nga kahoy, yung at least nga mayroong nakaseeding at makita din ng araw yung mga tanim para kasi yung purpose doon kung malakas ang init, yun ma-dehydrate yung ating talong kasi malakas ang init, na-open siya sa init. Kaya kuan lang talaga. Ganito okay lang talaga nga nakaseeding. Merong seeding kahoy yung tinatawag na palkata at saka meron din dito kape. Kasi nandito ito nakalagay sa block ng kape. So pwede talaga yung hot red pepper na i-intercrop din sa mga kape, di ba? Oo, Yung nakita natin doon nung una ay ano siya, iba naman dong gulay doon at Oo. iba naman dito yung tanim mo dito. Nasa block na ito ay kape, sa gitna meron siyang malts na sili, red hot sili. Yun na sir, nakadepende lang na sa iyong objective, sa iyong plano, sa iyong farm. Okay. O, nakadepende lang na. Kasi ito lang ang giplano ko talaga. At least nga, ito man ang para gusto, ito nga klase nga tanim, gusto talaga ng parang may seeding na. Kaya ganito. Ayun, yung mga viewers natin, imbitahan mo sila na pwede nga silang magtanim na i-intercrop nila sa block ng kape na pwedeng gulay. Kasi kung may kapihan ka, hindi lang basta kape lang, di ba? May income mas kape. May income ka na rin sa gulay. Correct. Iyon. At saka ito, bulaklak din ito tingnan. O, kaya ilalagay ko ito sa patwi, bilang patwi, pero bulaklak talaga. Pagka ito mayroong bulaklak talaga siya. Pero hindi lang kay bulaklak. Ano ba yan, sir? Yun ang turmeric, yung tinatawag sa Tagalog, loy ang dilaw. Yun. Yung dilaw is turmeric. Scientific niya is turmeric. Ito Yun ang hinahanap ng mga medisina din yan. herbal. Gamot din. Ito ang ginagawa na herbal medicine. Turmeric. Mantong naka-intercrop sa block ng kape mo. Ito ang tinatawag sir nga yung tatawaging kukwa. Kukwa? O kukwa. Kasi ang bunga, hindi pa ka bunga kasi yung bunga nito is apadsia. Yun tinatawag na kukwa. Yung ginagawa talagang kukwa. Linagay ko ito sa kanyang block para nga hindi naman masayang yung block, mayroong tanim. At saka ito din, kita natin ito ang kape. Kung tingnan natin itong kape na robusta, mababa na siya, hindi na siya talaga tataas. Bakit kailangan magputulan yan? Oh, yes sir. Ano ba tawag dyan? Yun tinatawag ito nga detapping. Detapping. Ito ang bagong mga teknology ngayon sa kape. Hindi na yung kape nga taas na yun. Hindi yun. Wala na yun. Kasi mahirap yun pag mag-harvest. Mahirap. Kaya yung kape mo pag ganito ng edad, i-detap na yun. Parang mababa lang siya. O ganito, mababa lang siya. Madali lang pag-harvest nito. Kung mag-harvest ka. Kaya i-detapping siya. Oo nga, di ba? Kasing tangkad lang natin yung kape mo. Depende sa iyong gusto. Kung medyo mababa pa dito, pwede rin. Kahit bata nito, pwede mag-harvest. Saka kung Kasi nakadetap nga yung kape. Makita natin yung kanupi. Yun, kanupi itong tinatawag kanupi. Yung mga viewers natin ngayon, sir, maraming matutunan sa inyo dahil napakadaming pwedeng pag-aralan dito sa mga viewers. Okay lang naman sa akin, sir, kung sila magpasyal dito para matutunan din nila ang technology na ina-apply mo sa inyong farm.
pwede na intercroppingan ng sayote. Kahit na siya May sa ibabaw, may may Oo. seeding na Kasi sayote. yung kape nangangailangan din ng seeding. Nya ang sabi ng iban, paano pagtaas ito? Hindi naman ito taas kay ginagamitan ito ng bagong technology, i-detap na ito. Yung ditap Tulad ng yun. nakita natin doon. Oo. Pag detap ito, hanggang yan lang yan. Hindi na siya So, abot sa ibabaw. I-income ako ng kape. Pagdating ng pag-harvest ng kape, i-income ako at ang sayote din weekly. Weekly ang sayote, di doble ang income ko. Weekly ang income ko sa sayote. Meron din akong kape pagdating ng isang taon kasi isang taon ng kape. Yun ang technology ngayon sa kape. Crop naman ang pwede sa kape. Ito sir, kape rin ito. Kape ito nga na intercropping ko ng lakatan, yung saging lakatan. Kasi yung lakatan is pira din ito. Pira dito bawat buwan harvest ka dito. Katulad dito, malapit na ito ng buwan. Medyo kuan na siya. May bunga na at saka mayroong puso na din. So, i-income nito bawat buwan. So while nga ang kape ko ngayon is hindi pa ma-harvest, wala pang hinog sa lakatan, maka-harvest naman ako pagdating ng lakatan. Kasi yung lakatan, ang buyer, siya na lang pupunta dito. Sila na ang magputol ng saging. Sa ngayon, magkano ba yung kilo ng lakatan? Yung isang araw, may bininta ako doon, may buyer nga pumunta dito. Sila nang tumaga doon ng saging. Binili na lang tag 30 ang Per kilo. Uy, malaking pera. Tag 30 ang per kilo nung saging. So income talaga. Pero additional income na yun. So hindi lang kape, may saging pa, dami Saging pa. Daming naka-intercrop dito sa mga kape mo. So maraming matutunan ang ating mga viewers na may kape at may mga gulay na pwede ring i-shade ang kape. Pwede rin sa saging. Ito, ginawa ko ito kasi ganyan lang ang buhay kasi kahit kakaunti lang, at least nga weekly or monthly or yearly or trimestry, mayroong income tayo. Ganun. Hindi naman nga malaking tinanim natin, malaki din abot pagka yun ay babagsak, wala tayo. So, mas maganda yung variety of crops para maraming pagkakakitaan. Kung bumaba man ang presyo, kikita ka pa rin sa ibang produkto. Ibang produkto. Si Sir Leo Zambrano sa atin kung ano yung ipapakita niya. Ito tungkol din sa kape. Nasa farm niya nakatanim. Ano naman yan, sir? Ito, sir, ito ang tinatawag na kape din ito, ang variety is robusta. Graft ito, yung tinatawag na field grafting. Wala ito sa uban kasi ang uban merong grafting doon sa nursery. Pero ang sa akin field grafting dito talaga sa puno, salingsing ng kape. Tapos dinugtungan ng kape din, lokal lang, pero mabuti ang kaniyang pagbubunga. Ganito, almost 7 to 8 months, pero kita natin ang bunga niya. Natin. Mababa lang, di ba? 7 to 8 months pa kini siya pagdugtong ko. So, nagbibigay na ng bunga. At saka, idinitap ko na nito. Yan to, pinutong ko na yung kuha niya. Ditapping na talaga yan. So ito na yung bagong technology, di ba? Yung nabanggit mo doon nung una kanina, na ditapping na. Yun, ditapping na ito. Para hindi mahirapan yung mag-harvest. Oo. Kasi kami, senior na going to senior, kung magpapanik ka pa doon, mataas kape, mahulog ka ang anak ko. Wala na. Wala tayo. Ganito, kahit senior, mag-harvest ito, kahit bata, pwede. Kasi ditapping na talaga ito. Farm ni Sir Leo Zambrano. Ipapakita niya yung ibang mga tanim, klase-klaseng tanim nandito sa farm niya. Nandito naman tayo ngayon sa iba na naman na tanim. Kung ano ang meron dito, tanungin natin si Sir Leo.
Ito sir, ito ang kape din ito nga robusta pero medyo matangkad na siya kaya i-renejob ko yung tinatawag na rejuvenation. O renejob ko pinutol para magbago ng salinsing. So nakita natin abaka ito. May intercropping ko abaka sa kape, may intercropping din abaka. So itong abaka kikita din ako bawat 2 buwan. So 2 buwan ito mag-harvest. Halimbawa nito malapit na ito mag-harvest. At saka doon na area, mayroon din akong mais. Doon na area, mayroon din akong kahit pa paano, hindi naman gaano kalawak. At least mayroon akong mais. Pag gusto ko kumain ng tilaog, makakain ako. Yung murang mais, oo. Mayroon din akong mga tanim ng mga kahoy, mga malaki. Almost 80 years ng edad dito. Kita ngayon ni Sir Leo Zambrano yung kanyang mga storage ng kanyang chemical. Ito ang munting kuan ko lang ito, munting kubo-kubo lang yung parang storage para yung chemicals talaga ay naka-separate talaga, hindi nakahalo doon sa kahit saan. Nakita natin dito nakalagay akong sprayer at saka yung mga chemicals, pesticide yung ginagamit ko. At saka dito din naggamit din ako ng yung tinatawag na concoction. Concoction ng mga organic yun, mga herbal nga kagamitan ng mga vegetable. Yun, dalawang kuan dito ang aking ginagamit. Merong commercial, meron ding concoction ang ginagamit ko dito. Katulad ng tinatawag na IM5, IMAS, mga chemicals ito. Yun. Saan yung IMAS, sir? Na yun, yung IMAS. Yan, IMAS. Na IM5, EPG. Ayun, Yun, EPG. EPG. EPG na, nandyan. EPG. Ito, Calpus. Calpus talaga, Nitrogen. Ready to use. Yun, nagagamit din ako. Kasi, going to gap din ako Magpatungo din ako ng gap. Guys, ipapakita na yung manukan ni Sir Leo sa kanyang farm. Puntahan natin siya. Panoorin natin. Konti lang ito, hindi gaano marami, pero at least na noong nakaraang mga bulan marami ito kasi maraming nagbibili dito. Ngayon, pinagbenta ko. So ganito na lang, yung mga inahin na lang na natitira dito, yung mga pinagbibenta ko na. At saka kumikita din ako dito. Bawat mayroong okasyon diyan sa barangay, dito naghahanap ang taga-barangay, meron akong ibenta ko dito sa kanila. So ano yung mga klase ng mga manok na nandito, sir? Ito ang tinatawag ng mga Bisaya talaga ito. Yun. Bisaya, hindi ito hindi ito pinapakain ng mga organic lang talaga ito. Tulad ng mais, yung tahop, corn na tahop ng corn, yun ang pinapakain ko dito. Walang feeds ito. Ipapakita naman niya yung babuyan ni Sir Leo. So puntahan natin siya. Doon tayo, guys. Kaya ito sir, ito din ang aking livestock sa baboy. Dalawa na lang ito, inayin at saka breeder ang natira dito. Kasi pinagbinta ko na yung iba kasi malaki na yun. Ito na lang ang natira ngayon. Ito ang kuan ko dito is organic talaga. Walang feeds, walang anuman nga mga commercial. Ang pinapakain ko lang talaga nito nga baboy is yung tahop. Yung tahop ng corn. At saka ito, sayuti. Ito, yung mga reject ko ng sayuti. Ito, itsa ko lang yan. Kakainin na nila yan. Ganyan. Kaya organic talaga. Pagka merong magbibili dito sa baboy ko, okay ra. Kasi maganda kasi. Kaya hindi masyado mataba. Hindi katulad ng pinapakain mo ng mga feeds.
Iba kasi ang dating ng page ngayon. Kapag yung baboy nga sobrang kuan to, delikado. Maraming hormones, di ba? Oo. Ito organic, pure talaga. Walang halo na kuan, mga commercial foods na ginagamit. Kita natin sa UT lang 'yon. Mamaya pa iinumin ko ito mayang hapon, pa iinumin ko ito ng tahok, may sabaw. Saka doon, yun na magbibigay ng katabaan sa kanilang katawan. Inayin at saka breeder ito. Yun guys, so sana guys marami kayong natutunan dito sa integrated farm ni Sir Leo Zambrano. But bago tayo alis sa video na ito, please subscribe to my channel and comment, like, and share. May kakaiba namang ipapakita si Sir Leo. Hindi lang po doon tayo sa mga punong kahoy at kape, mga saging, at saka sa baboyan. May kakaiba pa pala siyang tinatago sa kanyang farm. Panuorin natin kung saan si Sir Leo nagpunta at sundan natin. Mga babayan, kung nakita ninyo dito, ito ang mga bulaklakan namin ito. Kaya sinabi ko namin kasi sa amin dalawa ng asawa ko. Pero ang nag-maintain ito yung asawa ko talaga. Itong bulaklak, kasi ang bulaklak talaga mga kaibigan, additional income pala ito. Kay nung nakaraang buwan, mayroong mga buyer pumunta dito, taga Butuan, yung malaki-laki na pinakyaw lahat yun. Ang price nun, pagbili nila is 500 per pot. Yun, malaki-laki na 500 per pot. So, at saka dito, mayroong gusto, ito ang tinatawag ng mga, yung cactus. Kung mayroong buyer na gusto ng cactus dito. At saka dito naman, yung mga bulaklak sa kabila, ito yung tinatawag na yung mga dahon-dahon. Katulad ng itong tinatawag na Orlando. Ito, Orlando Green. Nandito. At saka yung cardinal, red cardinal doon. At saka, mayroon pa ibang marami pa dito. Mayroong fern. At saka dito. At hindi lang ito, meron din ako dito, kung nakita niyo dyan, is nursery ko yan dyan. Nursery ko sa iba't ibang klase ng mga round timbers. Fruit trees at round timber. Meron dyan yung tinatawag nga palkata tree. Meron din dyan fruit trees durian. At saka giant African. Giant African na kahoy, malaki yun. Pang kuan yun, pang beach. Saka meron din ditong katimor. Meron din ditong rooted cuttings nga ready to sell. Pwede na. Mga musisi. Na dito, kahit konti lang itong nursery ko, at least kuan din yung bibigay din na income. At saka ito yung nilalagyan ng bulaklak. Ang totoo mga kaibigan, linagyan ko ito ng bulaklak kasi wala pang harvest ng kape. Pag harvest na ng kape, kukunin ko itong bulaklak, lilipat ko sa kabila kasi gamit ito ang tinatawag na all-weather dryer sa kape. Dito binibilad yung kape ko. Hindi kung saan-saan lang, dito ko binibilad. All-weather dryer. Yung mga pinitas na hinog, saka yellow, pink, dito ilalagay. Ibibilad talaga dito. So, safety ang kape. So, anong tawag dun sa kape na yun pag naibilad dito, sir? Yun yung halimbawa, yung Robusta. Premium coffee? Yes, premium coffee. Yun na tinatawag na Nescafe Classic yun. Kuha na yun. Ayun. Kasi quality talaga ang pag-harvest. Yung hinog talaga yung kinukuha at saka pink. Yung yellow, yun lang kukunin doon. Yung green, hindi, bawal yun kasi hindi pa talaga kuhan. Dito ay binibilad para walang kontaminasyon. Kasi kung sa lupa, kahit na lagyan mo ng kuhan doon, trapal, makakontaminate din yun ng kuhan. Mga iba't ibang mga mikrobyo. Kaya dito ang all-weather dryer. Kasi temporary lang ito, linagay ko kasi wala pang harvest. Pagdating ng Disyembre, harvest na ako. Lilipat ko ito, all-weather dryer ito.